endorser, si Ivana. Tapos, yung take na tayo, itong si Ivana, top, ano yun, top followers. Talagang, internet, ano yan, social media sensation. Talagang kilala talaga sa lahat. Diba? Diba na imagine mo yun, talagang, hindi lang followers yung kanya eh. Ano ba yung followers niya? Basta, yung page niya, umaabot ng teka lang, yung kay iba, ilang ilang niya, subscribers na si Oh, tapos magpo-promote lang dahil doon? Hello mga stories, welcome back sa isa na namang random reaction show dito sa ating channel Marky Stories. Ako pala si Marky at ito na naman ang ating pag-usapan na ito na simple lang pero mabigat ang punto kapag ang isang Gibling app gumamit pa ng giveaway para humatak ng followers tapos may celebrity na kasama dapat ba talagang palampasin lang o dapat talaga itong parusahan? Itong itong for today's video, ito yung classic usapan na hindi dapat pinapalabas na normal lang. Kaya tingnan natin ito kung ito'y maayos, na maayos, logical at saka diretsahan tayo. Okay? So, let's go mga sos. Ito na. Basahin natin yung nilalabas na information. Ayon sa Philippine Entertainment na FB page na sinabi, naalala nyo pa ba yung iPhone ni Ivana kung saan pina-follow ang page ng isang Gibling app, May update raw doon. Ayon sa nakausap nilang Popcore chairman, na na-fine pala, na parang namultahan pala ng Gibling app dahil sa marketing activity na yon, dahil bawal daw yon. Oh my God. Sinasabi ko Noong una, mababa lang daw ang naging fine, nasa 50,000 pesos, Yung multa yon, fine, yung multa na 50,000 pesos. Pero nang umabot sa Board of Pagcor, tumaas daw ito at umabot ng higit 1 million pesos ang maipataw na multa. At hindi lang yon mga stories, hindi lang yon. May kasama pa raw na babala na kapag inulit nila yon, pwede na masuspend ang license nila bilang online Gibling operator. Oh, na yan? Dagdag pa doon, may opinion din na pwede pa sanang mas malaki ang multa, pero malaking bagay na rin na may ginawang aksyon ang Pagcor at sana hindi na ito tularan ng ibang online Gibling operators. Okay. So, kita nyo, ko lang, i-censor ko yung mga brand nila doon, na itong Gibling, Gibling app nito. Ayoko kasing gamitin para as a Hindi, wala naman din siya, mga stories Bago tayo mag-disclaimer lang, yung mga sinasabi ko, yung mga Gibling app, yung mga Gasol, hindi naman sa hindi naman sa demonetize, hindi naman ganoon. Kaya sinasabi ko para maging avoid na kasi magkakaroon ng loophole. Alam mo 'yon? Yung magkakaroon parang loophole doon nangyayari, parang akong nagpo-promote ako ng ganitong bagay. Kaya di ko sinasabi yung mga ganitong word, yung ganyan. Kasi ayoko kasing gamitin as promotional na parang libreng promotion sa kanila. Ayoko ng ganun. Kaya sinasabi ko, Gibling app, ganito, ganyan. Kasi parang ginagawa as a loophole, ginagawa niya is a loophole promotion. Parang ganun ko. Okay? So, sana maintindihan niyo. Okay? Ngayon, mga stars, ito yung aking opinion ko dito. Una sa lahat, tama lang na, i-penalize sila. Bakit? Okay. Kasi hindi ito ordinaryong promo lang. Alam mo yun? Hindi ito basta iparaffle. Diba? Hindi ito innocenteng giveaway na walang connection na mas malaking negosyo. Ano ba? Tapos, endorser, si Ivana. Tapos, take na tayo, itong si Ivana, top, yun?
top followers. Talagang internet, ano yan, social media sensation. Talagang kilala talaga sa lahat. Diba? Diba na imagine mo yon talagang, hindi lang followers yung kanya eh. Ano ba yung followers niya? Basta, iba, yung page niya, umaabot ng teka lang, yung kay Ivana, ilang ilang niya, subscribers niya si 21.1. Oh, tapos magpo-promote lang dahil doon? Eh, siyempre, malaki ang niyan. Tapos ipo-promote lang ganito. Ang kawawa dito yung mga yung mga mamamayang Pilipino, yung mga taong bayan, di ba? Kasi kapag ganyan ang galawin, malinaw na hindi ito entertainment. Recruitment style na yan, di ba? At saka soft entry point niya pa yan, papasok na isang delikadong bisyo. Yan ginagamit ko to as awareness to. Okay? Hindi lang hindi lang si MG, hindi lang si yung ibang content creators na hindi for awareness eh. Even din ako eh. 'Di ba? Kaya napakadelikado talaga yung mga ganyan eh. Kaya kami mga stories dapat magiging dapat yan ingat sa mga taong bayan, lalo na pag wala silang alam dito sa reality, di ba? Pangalawa, hindi dapat magpanggap ng mga tao na parang maliit ng bagay lang to, di ba? May mga tao talagang madaling maingganyo sa libre. Well, sabi ng iba, tamang na yung iba lang, walang masamang walang masamang yan, walang masama doon eh, or parang libre lang to, ganito ganyan. Doon ako dyan. Walang libre yan o walang bayad o Pero dadako din tayo dyan sa mangyayari na delikadong part. Kasi yung pag once na na-follow mo yan, ang daming yan, mag-pop up, magkakaroon ng dadaan yung sa newsfeed na hindi mo dapat. Diba? Parang napipilitan ka maggasol. Ganun yung mangyayari, di ba? Yan yung iniiwasan natin ngayon, mga stories, di ba? Kaya yung karamihan sa mga tao ay madaling maengganyo. Kahit sabihin natin libre man yan i-follow. No way, di ba? Kaya karamihan, kaya tayo, sabihin natin, na i-follow yan, ganito. Pero yung sino man yung na sabihan mo ganyan, kasalanan mo rin yun, di ba? Kaya nakikita na may chance na mananalo ng mahalin sa po ganito, ganyan. Kasi ang unang isipin nila, hindi nila yung risk eh. Yung isipin nila, sayang naman kung hindi subukan, ganito. Yan nga sinasabi ko. Diyan na magsisimula yan eh, di ba? Diyan ako may problema. Diyan dahil ang pinapasok dyan, hindi lang simpleng follow na-approach mo yung mga tao sa pamamagitan ng reward para ilapit sila sa isang platform na kumikita kapag may nalulugi, di ba? Pangatlo, ito, tungkol naman sa multa, no? Tungkol naman sa multa. Mas okay yung 1 million peso kaysa sa 50,000, no? Walang tayo pagtatalunan dyan, okay? Pero kung tutuusin, masters, kung malaking kumpanya ito, no? Hindi ganun kabigat ang 1 milyon kung ikukumpara sa kanila nilang kitain, no? Kasi ang goal dito magpadala talaga ng malakas na mensahe. Pwede talagang sabihin na bitin pa rin yan, ganito, bitin pa rin yan, kulang pa rin yan, ganito, ganyan, di ba? Kaya mas malaking punto dito, hindi lang dapat pang isang beses na parusa, dapat consistent ang paghigpit, no? Kasi kung hindi, if ever hindi mangyayari yan, gagawin lang ng ibang operators yan, di ba? Hindi lang yan yung isang operator na yan. Magagawa ng ibang operators, di ba? Tapos isipin nila, sige lang, subukan natin, baka makalusot, blah, blah, blah. Di ba? Pangapat, ito, pag-usapan natin yung ito, celebrity side. Yan. Katulad ni Ivana, di ba? Hindi ko ito i-center, hindi ko ito i-co-center sa isang tao lang, no? Pero sa totoo lang, masters, dapat responsable rin ang mga malalaking influencer, no, sa mga pagdating sa mga pinapromote nila.
kahit sabihin mong ano yan, legalize yan, ganito, ganyan, magiging responsable din tayo. Di porket na hindi porket na na celebrity ka, artista ka, lusot ka na. Di ganon, di ganon yung mangyayari yun. Di ganon. Madadamay ka rin kasi endorse. Kaya madadamay ka. Yan. Kaya kapag malaki yung reach mo, mga stories, malaki rin ang impact mo. Hindi pwedeng sabihin na trabaho lang yan na tapos na. Okay? Kapag ang pinopromote mo ay may connection sa gasol, hindi pwedeng hiwalayin ang promotion sa consequences. Okay? Damay-damay na to. Oo, ganun yun talaga. Kaya kasi yung mga manonood, hindi naman lahat may malalim ng pag-iisip dyan. Okay? May iba dyan, sumasabak agad dahil tiwala sila sa mukhang nakita nila. Kaya may mga taong yung iba dyan na talagang iba dinidefensive nila kasi fans nila yung ganito ganyan. Di ba? At yun ang delikado dito, mga stories. Yun ang delikado. Panglima, ito maganda rin ang ginagawang hakbang ng PAGCOR dito, pero dapat diretso ang implementation. Okay? Kasi kung una, mga stories, 50,000 lang, parang yung labas tuloy, minamaliit lang yung mga bigat ng paglabag, di ba? Kaya buti na lang may tumabot na mas mataas ang multa, no? Dahil kung if ever nang hindi kung nagkataon lang, parang sinasabi mo na pwede mong gamitin malalaking celebrity at malalaking premyo. Tapos ang kapalit, malit na abala lang, di ba? Yun, hindi dapat ganun, masters, hindi dapat. Dapat mas malaki yan, dapat mabigat ang consequences para dyan. Yeah. Ang pinakabuod ko dito, masters, hindi lahat ng giveaways ay inosente Minsan yan, bait, marketing hook, yung parang may pasok lang sa isang sistema na yung tunay na panalo yung kumpanya, hindi ikaw. Okay? Kaya para sa akin, masters, tama lang na i-penalize to. Isang gibling app, no? At sa totoo lang, mga stories, dapat maging babala ito sa lahat ng operators, sa lahat ng mga public figures, no, na gusto makisabay ng ganitong klase ng promotion. Kasi kung alam mo lang, kung alam mong regulated ito, kung alam mong sensitibo, at kung alam mong maraming pwedeng mahatak dito, dapat mas maingat lagi dito. Okay? Hindi pwede yung kumikita ka na, nakahatak ka pa ng mas maraming tao, tapos kapag nahuli ka, sa kanila magiging mahinaon, di ba? Well, ang tawag dyan, calculation risk, di ba? At buti na lang sa pagkakataon ito, hindi napapalampas to. Okay? So, kayo mga stories, no? Anong masasabi nyo dito? No? Sabat ba lang higit 1 million pesos sa multa o dapat mas may bigat pa rin dito, no? At dapat ba managot ang mga influencer o celebrity na nagpo-promote ng mga ganitong klase ng app? Comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto nyo natin ganitong opinionated, logical, frank, stated report, commentary videos, don't forget to like, share as well sa ating channel and click na notification bell sa baba. At sa mga stories, kung may bukal sa inyong puso dyan, no? May Gcash o Maya sa may pin comment, no? Sa baba, para i-upgrade ko itong PC na to. Kasi currently ginagamit kong laptop na generic laptop na Celeron. Sana ma-upgrade ko to. At saka yung video cam na nadali yung video cam ko. Kailangan ko ng Gcash Maya sa pin comment. Tapos ilagyan niya rin yung ilagay ko yung kung gusto niyo mag-shoutout. Meron dyan sa remarks sa Gcash or sa Maya. Okay? As always, mga stories, thank you and have a great never-ending stories. Bye!